Yes, Ivan, nagkaroon na nga ng proklamasyon dito sa probinsya ng Cavite. Pero bago yan, ay ibalita ko muna sa inyo na medyo nagkaroon ng delay dito sa canvassing, no, sa Provincial Board of Canvassers ng Cavite dahil nga medyo na-delay ng transmission ang isa sa mga municipality dito nga sa Cavite. At ito ay ang Silang Cavite. Ang nangyari, bali Ivan, doon sa isang eskwelahan, no, sa Bulihan Integrated National High School, ay ito yung tinuturing na largest voting center, no, sa bahagi ng Cavite. At ang nangyari, Ivan, doon sa specific cluster precinct number 57 ay alas 7 na ng gabi, sarado na ang botohan, naisara na nila yung ACM machine. At nagkaroon daw ng realization na mukhang may hindi pa sila naipasok na boto. So, hindi agad na i-feed yung ballots na galing sa isang cluster precinct na may 750 votes. Ang naging epekto nito, iba, no, ay kinailangan nilang buksan or i-reset ang isang ACM at isinagawa ang batch feeding na may 750 ballots ng naturang cluster precinct at isinama na yung dalawang balota lang, Ivan, yung nakakalimutang ipasok, no? Ito ay isang balota ng PDL at isang balota na galing sa priority polling place. So, yun yung naging reason bakit naantala lahat ng lungsod at munisipalidad, no, sa Cavite nakapag-transmit na. Kaya lang talagang kaninang umaga ay bukod tanging Silang Cavite na lamang ang hindi pa. Around 9:43, Ivan, sa wakas ay naipasok na, no, na-transmit na ng Silang Cavite ang resulta ng eleksyon. At yun ngayon ang naging dahilan kung bakit ngayon umuusad na, abalang-abala na ngayon dito ang ating mga Board of Canvassers. At kanila mga Ivan ay nagsimula na nga ang mga proklamasyon dito mismo sa ating kinatatayuan. Ang unang pinroklama ay itong si Congressman Roy Loyola ng 5th District ng Carmona, Cavite, no? At siyempre kasama dito ang kanyang may bahay. Siya ay kinongratulate ng mga Board of Canvassers dito at itinaas sa kanyang kamay at tinanghal na panalo sa kanilang distrito. At siyempre bukod dito kay Kong Roy Loyola ay dumating din dito pinroklama ang isa pang congressional candidate, no, dineklarang panalo, si Congressman Ping Rimulya ng 7th District ng Cavite. At siya ay anak ni Secretary of Justice Jesus Crispin Rimulya. At kasama niya rin dito ang kanyang may bahay at dineklara siyang panalo sa kanilang labanan. Yung sa Silang Cavite, actually, Ivan, no, medyo hotly contested yung nangyaring bakbakan doon ng mga kandidato. At pero bago yun, dito sa probinsya ng Cavite, sa pagka-gobernador ay nangunguna sa bilangan ngayon si Abeng Rimulya with 836,748. Sinusundan siya ni Weng Aguinaldo with 210,874. Ni Augusto Pera Jr. ng 47,457 at ni Giberado 38,702. Wala namang kalaban itong si Ram Revilla ng Cavite sa pagka-vice gobernador na meron ng boto na 929,390. No, so sa mga sandaling ito, Ivan, ay patuloy itong pag-aantay ng ating mga parating pa ng mga kandidato na ipoproklama at inaasahan na ngayong araw din ito ay may deteklara na kung sino lang nanalo sa pagkagobernador sa probinsya ng Cavite. So mula rito sa Cavite, ako si John Consulta ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Maraming salamat, John Consulta.